Hello everyone, kumusta po? Meron pa rin iba sa inyo na tinatanong ako, o maaring ikaw na nanonood ngayon at magtatanong ka rin kung okay na ba talaga ako. Ang dami ko ng videos na ginawa, sinasabi ko na okay na ako, pero syempre, hindi tayo dapat maniniwala agad. Kasi diba, adaling sabihin na gumaling na ako, pero hindi pala. Yung success sa akin, sa aking paghihirap noon, tanging family ko lang, yung asawa ko, yung mga anak ko, at yung friends ko hindi nila alam. Yung family ko. Diba? Isa lang yung, isa lang yung talagang masasabi ko. Yung family ko yung makapagsasabi niyan. At yung mga symptoms na nararamdaman ko before, tulad ng panic attack, hyperventilate ako, hindi ako makahinga. Natatakot. Takot lumabas, takot malayo sa bahay kasi comfort zone ko yung bahay namin. Ayokong malayo sa bahay namin. Kahit sa tindahan lang takot ako. Maraming iba sa inyo dyan nakaka-relate. Lahat ng yun, lalong-lalo na pag nagpapanik na ako, sasakay ng jeep, hindi pwedeng walang kasama. Hindi pwedeng ako lang. So, kailangan may kasama talaga. Ano ba to? So, ngayon, hindi ko na nararamdaman yun eh. So, masasabi ko talaga wala na. Hindi, naggamot lang ako. Yun lang talaga, naggamot ako. Sinunod ko lahat yung sinabi ng doctor. Lahat ng bawal, iniwasan ko habang naggamot ako. Nakakatulong ba talaga yung gamot? Maaaring tanong mo yan. Ito naman yung sagot ko. Sa loob ng 17 years, tinitiis ko lang yung mga nararamdaman ko. So, ibig sabihin, yung mga nagtitiis sa mga symptoms, minamanage nyo na lang, kinokontrol, wala na sa akin yun eh. Wala na akong kinokontrol. Wala na akong nararamdaman mga symptoms mula nung naggamot ako. So, para sa akin, nakatulong talaga yung gamot. Hindi lang sa akin ha, ang dami ko na rin nakausap na naggamot at gumaling na rin. So, pwede din nyo namang hindi subukan, nasa sa inyo yon. Ang sa akin lang, sa akin noon, yan na lang yung hindi ko nasubukan eh. Subukan ko na yung mga albularyo, herbal, mga food supplements na nakakawala daw ng mga nervyos kasi hindi ko alam yung anxiety before. So, nakakawala ng mga takot kasi nga, ano daw yon kung sa Bisaya pa, kabuhi. Oo, nagkabuhi ko before. Iniinom ko lang yung hot water. Tapos hinihilot. Hinihilot yung dito, tiyan ko, yung kuto-kuto. So, napansin ko naman nung naggamot ako, wala na akong kabuhi. Kasi yung kabuhi or yung sinisikmura ka o yung acid, magkasama sila sa anxiety. So, kung ginamot yung anxiety ko, nawala na rin yun. Again ha, based yan sa experience ko. Based yan sa pinagdaanan ko. At yung iba naman, yung mga nakausap ko, na gumaling na rin, na nagamot, nakakatulong din naman. Yun nga, yung iba, naggamot na ako, hindi ako gumaling. So, chinek ko, hindi pala tama yung pag-inom nila ng gamot. Kahit mga bawal, iniinom pa rin, kinakain pa rin. Sa akin kasi noon, bawal is bawal. Gusto kong gumaling. Iniwasan ko talaga. Ayaw kong laging nagpapanik. Sabi ko sabi ni Doc, gagaling ako. So, trinay ko yon. Diba? Walang mawawala pag sinubukan mo. Sa akin nun, hindi ko alam anong mangyayari. Hindi ko alam kung gagaling ba ako, hindi. Pero sa akin, bahala na. At least na-try ko. Nasubukan ko na lahat. Ang dami ngayon, mga anti-anxiety daw na tablet. Yung mga nakausap ko na nag-take niyan, hindi, andyan pa rin. Kasi nga, kailangan maintindihan natin na yung mga nararamdaman natin ay symptoms. So, kailangan alamin natin ano yung ugat, anong yung root kung bakit ka nagkakaganyan. Kasi nga, mababa yung serotonin levels natin. So, kaya tayo nagkaka-anxiety. At pag mababa yung serotonin natin, ayan, based din yan sa aking experience at sinabi ng doctor ko sa akin. So, kailangan iangat. Anong nangyayari pag mababa yung serotonin natin? Yun nga, nagkaka-anxiety ka. Mararamdaman mo yung nervousness, sleeplessness, hindi makatulog. Yung panglalamig, yung panic. Yung mga nararamdaman mo, yung mga symptoms na nararamdaman mo, lalo na yung takot,
negative thoughts, overthinking, yan. Mararamdaman mo yan. Eh kung para sa akin, meron nga akong basher eh. Dati hater niya. Hater ko siya. Hater ko siya. Ganun ba yun? Binabash niya ako. Ayaw niya maniwala sa gamot. So sabi ko, bakit? Nagamot pala siya. Eh, yun pala, hindi tama yung gamot niya. Hindi tama yung binigay sa kanya. So, syempre, galit siya sa gamot. So, sabi ko, magpa-second opinion ka. So, nag-second opinion, doon, kailangan kasi pag maggamot tayo, magpapadoktor tayo, kailangan, pinapaintindi sa atin, kung ano ba talaga yung nangyayari sa atin. Ayun, ano ba yung talagang problema? Eh, pag nalaman mo anong problema, anong pwedeng gawin, doon mo maiintindihan at malalaman mo kung bakit ka magagamot. At kung naggamot ka, at doon nakafocus yung isip mo sa nalaman mo na kailangan ko pala magamot, ayun, tuloy-tuloy yung paggaling mo. Hindi lang naman ako yung gumaling. Ang dami na po. Hindi lang ako. So, ayaw mo niyan, ayaw mo gumaling, di ba? Kailangan mong mag-decide. Hanap ka ng doctor. Nasa doctor din yun kasi yan eh. Merong doctor na hindi tama yung mga payo na binibigay. May mga doctors na hindi tama yung gamot na binibigay. May doctors din na hindi tama yung dosage na binigay. Ang dami kong na-encounter na ganyan. So sabi ko, magpa-second opinion ka kung gusto mo talagang gumaling. Kasi nakikita ko parang may mali talaga. So yun, may mali talaga. Mali talaga yung dosage na binigay sa kanila. Ang dami nila. So nung nag-second opinion sila, doon sila tuloy-tuloy na gumaling. Sa ngayon naman, wala na akong na-experience or na-encounter na galing sa doktor ngayon. Kasi halos lahat parang hindi tama. Kaya kung magpa-check kayo, magtanong-tanong talaga kayo kung okay bang doktor na yan kasi magbabayad ka. Magbabayad ka tapos hindi naman okay yung doktor na yun. Sayang yung binayad mo. Di ba? Yan, ubos na yung buhok ko. Okay ba? Yan, kulot na ako. Kulot, okay ba? Oh, meron pa parang hindi pa ito natapos. So, kung ikaw ay may mga symptoms na ganyan, huwag mong hayaan kasi deserve mong mag-enjoy sa buhay. Deserve mong maging happy. Deserve mong mag-travel. Kaya lang, isa sa symptoms mo, takot kang lumabas sa comfort zone mo. Ako ganun din dati. Pero ngayon, nahahanap ako kung saan ako pwede mamasyal. Gusto ko nang mamasyal. Gusto kong umalis. Gusto ko mag-travel. Ayan, okay pa ba? Ayan, okay na pala. Ayan. Ito, hindi pa. So, alis ka na. Pa-check ka na. Huwag mo hayaan yan. Huwag mo tiisin. Huwag mong kontrolin. Huwag mong i-handle. Huwag mong i-manage. Kasi symptoms yan. Hindi yan basta-basta lang na nakokontrol mo. Kasi symptoms yan. Okay? Oops, eto pa. Last na lang. So, kailangan gawin 2026. Happy ka na. Enjoy ka na. Huwag mong hayaan na hanggang dyan ka lang. Okay na ba? Buhok ko? Oops, may nakita pa ako. Ito. Yan. Suot. Laban lang tayo. Enjoy. Enjoy mo yung buhay mo. Enjoy mo yung family mo. Lalo na nanay ka or tatay ka. Enjoy mo yung mga anak mo. Lalo nang maliit pa. Importante na gumawa tayo ng memories with them. Ako noon kahit nahirapan ako, go pa rin. Bahala na. So, ito na akong buhok. Okay ba? Okay, curly. Roaming around.
Yan. Okay. Bye.